Hi everyone! Welcome back sa aking YouTube channel, Elena Vines. Sa video na ito ay lilinawin natin ang Universal Social Pension. Dahil napansin ko na may ilang na dito sa isang video. Totoo bang fake news lang ito or naaprubahan na ba talaga? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Para malinawan tayong lahat, isa-isahin natin kung ano na talaga ang status ng Universal Social Pension Bill. Una sa lahat, ang Universal Social Pension ay hindi pa talaga batas. Ibig sabihin, wala pa talagang matatanggap na social pension ang mga senior citizens. Totoo na noong Mayo 21, 2024, inaprubahan ito sa mababang kapulungan ng Kongreso at ipinasa sa Senado kinabukasan. Pero hindi ibig sabihin nito ay makakatanggap na agad ng pension ang mga senior citizens. Ayon kay United Senior Citizens Party List Representative Milagros Magsaysay, matagal nang naghihintay ang ating mga senior citizens para sa aprobasyon nito. Sa katunayan, noong nakaraang Enero, may ilang senior citizens na nagsagawa ng kilos protesta upang himukin ang Senado na ipasa na ang batas na ito. Marami rin ang nag-aakalang dahil inaprobahan na sa mababang kapulungan ay pwede nang makakuha ng pension, pero hindi ganoon kasimple ang proseso. Una, inaprobahan sa mababang kapulungan, tapos na to. Ang Step 2, dadaan ito sa Senado para pagdebatihan at aprobahan at ito ay kasalukuyang nasa prosesong ito. Kapag naaprobahan sa Senado, ipapasa ito sa Pangulo ng Pilipinas para pirmahan. Kapag pinirmahan ng Pangulo, saka lang ito magiging ganap na batas. Kailangan pang gumawa ng implementing rules and regulations bago ito maipatupad. Kaya kung may nababasa kayo o naririnig na maaari nang magpasa ng form para sa Universal Social Pension, hindi po ito totoo. Wala pang opisyal na proseso para dito dahil hindi pa ito batas. Kaya wag pa tayong magpapaniwala agad sa maling impormasyon. Ano nga ba ang mangyayari kung hindi ito maipasa bago matapos ang 19th Congress? Napakahalaga na maipasa ito bago matapos ang 19th Congress sa June 30, 2025. Dahil kung hindi ito maaprobahan bago ang deadline, kailangang ipaanukala ulit ang batas mula sa simula sa susunod na Kongreso. Ibig sabihin, babalik tayo sa unang hakbang. Kailangan muling pagdebatehan at aprobahan sa mababang kapulungan bago ipasa muli sa Senado. Mas tatagal ang proseso at mas matatagalan bago ito maging batas. Kaya naman, mahalaga na ipagpatuloy ang panawagan upang mapabilis ang pagpasa nito. Kamakailan, ginamit ni Albay 2nd District Representative Joey Salceda ang pagkakataong makausap si Senator Amy Marcos sa kanyang pagbisita sa Albay. Ang dahilan upang i-push ang pagpasa ng Universal Pension for Senior Citizens Act. Si Salceda na chairman ng House Committee on Ways and Means ay kumbinsido na kayang sustentuhan ang social pension program para sa ating mga senior citizens. Sinabi niya na kaya pang ilabas ito mula sa committee level at kailangan na lang ng aksyon ng Senado. Ayon kay Salceda, sinabi niya kay Senator Amy Marcos na ako na kakahanap ng pondo basta maipasa ito sa Senado. At ang sagot naman ni Senator Amy Marcos, aaralin ko itong mabuti. Pero, kailan ba talaga ito maipapatupad? Sa ngayon, wala pang kasiguraduhan. Depende ito sa bilis ng proseso sa Senado at sa desisyon ng Pangulo. So ayan, sana ay naging malinaw na sa inyo kung ano ang status ng Universal Social Pension. Ginawa ko itong video na ito dahil may ilan sa inyo ang narito sa ating naunang video. Kaya gusto kong bigyang linaw ang lahat. Ang mahalaga, huwag basta-basta maniwala sa fake news. Hintayin natin ang opisyal na anunsyo mula sa gobyerno bago tayo kumilos.
Kung gusto nyo pa ng updates tungkol dito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated. Comment down below kung may mga tanong pa kayo at sasagutin natin yan sa susunod na video. Maraming salamat sa panonood at tandaan, ang kaalaman ay susi ng matalinong desisyon. Kita-kits sa susunod nating video.